Alright, good morning class. So, ang gawin natin ngayon is yung peta number 2 natin ng box number 2. So, ang una natin syempre gagawin is to create a outer box na 4 by 4 inches. Ayan, 4 by 4 inches. So, yan na yan. If we're going to measure it, you will see that is 4 and another one here is another 4 inches. Nag-i-start ako dito sa edge ng aking ruler simply because if you're going to observe my ruler, talagang yung wala siyang extra measurement here. Talagang sagad siya nasa dulo. Pero yung mga ruler ninyo, kung merong 0, you start with the measurement doon sa ating first line na 0. So, once na mayroon na kayong 4 by 4 inches na box, ang gagawin na lang natin ngayon is to measure or put a mark here na 0.5, di ba? Ang discussion natin na nakaraan, you have here the 1 inch, yan. And then, after nun, yung kalahati niyan is 0.5 inch. So, you put mark on 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, and then the 4. You will do it all in all sides of our boxes. Sige, yun mo lang gawin natin. Okay. After nyo malagay ng markings, ang gawin lang natin is pagdugtungin natin based on our reference. We have A, H, I, J, K, L, M, N, B. Pwede nyo siyang lagyan ng markings dito para hindi kayo malito. H, I, J, K, L, M, N, and then letter B. Bababa naman tayo dito is we have O, P, Q, R, S, T, U. So, observe lang natin yung kapantay halos, no? So, most probably ganun lang din yung itsura niyan. Ang gagawin lang naman natin ngayon is i-connect natin yung H to O, I to P, J to Q, K to R, etc. and so on. Ang tip ko sa inyo is kapag magma-markings tayo, maglaline tayo, huwag nyo munang diinan yung ating pencil. So that later on, kapag magkakapal na tayo or maglalagay na tayo ng harder pencil natin or mas matingkad na pencil, hindi na kayo mahirapan magbura or kahit hindi na burahin, actually magiging observable na yung ating mga lines. Example, we have here letter H to O, or combine natin yung letter H to O pa-diagonal, something like this. Yon. Very very light lang. I to P, combine lang natin sila. Ayan. Parang gumagawa lang tayo mga anak ng diagonal lines. Pero yung diagonal lines natin, naka-measure tayo ng 0.5 yung distance niya to one another. Ayan, like that. Etc. Then, gawin natin to all throughout and pakabilaring side. So, kung meron tayong pagantong side, meron din tayong paganitong side. Sige, gawain natin later on. Ayan, nakompleto ko na isang side. So, lahat ng diagonal lines ay meron na tayo. Ngayon, opposite side naman. So, we have here the letter N. Kukonek natin sa kabila. Kasi ganito yung measurement natin, di ba mga anak? Yan. Sa letter M, connect natin dito. Yan. Tip ko nga sa inyo, again, huwag niyong diinan ng pagpe-pencil para ito ay guidelines muna natin para later on, kapag kinapalan nyo na yung portion na needed ng highlight, ay hindi naman kayo malito masyado doon sa ating mga lines kung masyadong mabigat yung ating measurement. Okay? Sige, tapusin ko muna to. And then, here, the last one. Ayan. And mga anak, after natin makompleto yung diagonal lines natin, makakabuo tayo ng diamonds dyan. If you're going to observe doon sa ating mga peta, sa peta worksheet natin, ayun na yung mga diamonds, no? Parang ang mangyayari na lang dyan is i-cross out na lang natin yung mga areas na hindi naman needed doon sa line natin. Kumbaga, gumawa lang tayo ngayon ng grid lines natin or guidelines natin para ma-accomplish yung peta number 2 natin. For example, you have here O to H, i-connect natin. We have to highlight the O to H. For example, this one. From this one, O to H, highlight natin. Kapalan na lang natin yan. So, meron ka ng isang linya. Next, we have the P papunta sa J. If you're going to observe, mga anak, yung P, mag-i-stop siya dito sa letter O, tsaka sa A, diretso hanggang I. For example, we have the P. Start ka sa P, stop ka sa O, skip ka for A
A hanggang O, and then isang diretso ulit papunta sa letter I. Yan. Ganyan yung mangyayari. So, nagkakaroon ka na ngayon ng highlight. Next, we have the Q papunta sa O, and then A papunta sa J. Ito yung letter A natin, mga anak, di ba? Q papunta sa O. Ayan, then A papunta sa letter J. Ayan, nabubuo na siya, mga anak. O, ayan, A papunta sa J. Next, R. R papunta sa Q. Skip tayo ng isa. Papunta sa letter H. R papunta sa Q. Ayan. Skip ka ng isa. Sorry, mali ako ng line doon. Skip ka ng isa. Q. Sorry. R papuntang Q. P papuntang letter H. Sa letter H. Ayun. So, P papunta sa letter H. You have here the P papunta sa letter H. Ayan. And then, skip ka ulit ng isa. I. Ito yung I natin. Papunta sa letter K. You have here the I. Papunta sa letter K. Ayan. So, ayan, nabubuo na yung ating linya. Then, gawin natin to all throughout this horizontal line. Ayan, nakompleto ko na yung pa sideways. Then, try ko naman yung pa kabilang side para makumpleto na natin. Sige, sorry. Na-try ko na yung pa ganito, then tatry ko naman yung pa ganito. Okay? So, for this, balikan natin yung ating peta. Ayan, we have there the peta. Piliin nyo lang yung H to I. Ay, ito yung I. A hanggang dito, ganun, etc. Hanggang sa mabuo yung ating pinaka-output. So, we have the H hanggang I. Pwede nyo i-diretso, anak. Maglalaktaw lang tayo ng isa karaniwan, then tatlo. Laktaw ng isa, tatlo ulit. Laktaw ng isa, tatlo ulit. Ayan. Parang ganyan yung mangyayari. Okay? Then, gawin natin dito sa kabila also. Ayan. Dahil tatlo to. Ayan. Ayan, napubuo na siya. Ay. Tama naman. Then, laktaw ng isa, tatlo ulit. Laktaw ng isa, tatlo ulit. Isa, tatlo ulit. So, medyo nabubuo na natin yung ating output. Ito ng isa, tatlo ulit. Ito ng isa, tatlo ulit. Ayan na. Then, nabubuo na natin yung ating output. Then, gawin nyo lang hanggang sa dulo para matapos natin yung ating output. So, pwede kayo mag-start sa kabilang side. And then, tatlo. And then, dalawa. And ayun na, medyo nabubuo-buo na siya. Maging consistent na lang tayo sa diin ng ating measure, ng ating pencil para maging maganda yung ating itsura ng output natin. Okay? Sige.